Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 16 na. Madalas kong naiisip ito. Bakit nga ba maraming predictable villains ang lumalabas sa mga post-apocalyptic na kwento? Siguro ito ay dahil sa katamaran ng mga manunulat na inisip na ang mga krimen tulad ng panggagahasa o pagnanakaw ay mangyayari ng walang habas sa ganitong mga sitwasyon. Kung ang tunay na pagkawasak ay dumating, hindi kaya mas magiging makatarungan ang mga tao kaysa sa inaakala nila? Tila hindi niya ibibigay. Hoy, patayin niyo na siya. Ang sagot ay nasa harap ko na. Pinagmamasdan ko ang mga lalaking papalapit sa akin, pati na ang lalaking nagmamasid mula sa likuran. Ang constellation na demon-like judge of fire ay naghihintay ng makatarungang paghatol. Muli kong napagtanto. Ang imahinasyon ng tao ay glitch, ngunit mas glitch pa ang mga tunay na tao kaysa sa imahinasyon. Huwag! Ang galaw ng bakal na tubo ay kumilos sa isang kakaibang paraan sa hangin. Hindi ito isang atake na may layuning pumatay. Sa katunayan, hindi ito masyadong masakit. If hindi ka tumakas, talagang mamamatay ka. Tumakas ka na. Papalibutan ako ng 4 na lalaki. Isa ay nanginginig, ngunit ang iba ay mukhang mas relax kaysa kanina. Marahil ay dahil sa kalamangan nila sa bilang. Ano ba tong mga batang ito? Wah! Kasabay ng sigaw, isang lalaki ang dumating ng mabilis. Kitang-kita na ito'y isang walang depensang posisyon. Inilabas ko ang tinik. Puk! Aak! Ang leg ko! Ang leg ko! Puta ka! Pagtulungan natin siya. Sabayan akong inatake ng mga nag-aalalang lalaki, ngunit hindi ako natakot. Ang kanilang lakas ay nasa level 5 lang. Pinagtiisan ko ang mga pag-atake at tahimik na tinusok ang tinik. Tang! Kaang! Puk! Puk! Sunod-sunod na tinusok ang mga lalaki sa kanilang mga hita at bumagsak sila sa kanilang mga tuhod na sumisigaw. Ngunit hindi ko sila pinatay. Dahil ang kondisyon ng senaryo clear ay in-neutralize sila. Ang mga constellation ng absolute good system ay tumango sa iyong paghatol. Ang ilang mga constellation ay tumatawa sa iyong pagkatao. Ang mga constellation ay nagbigay sa iyo ng 100 coins. Kung naging mamamatay tao ako, baka makuha ko ang pansin ng mga constellation pansamantala. Ngunit saglit lang iyon. Ang biglaang pagpapataas ng threshold ng stimulation ay hindi maganda sa pamatagalan. May 3 minuto na lang bago matapos ang senaryo. 2 minuto na ang lumipas. Mahalaga ang pagkalkula ng oras sa mga time attack na senaryo. What the hell is this bastard? Bakit hindi ka mamatay? Sa oras na ito, ang leader nila na nagmamasid mula sa likuran ay lumapit. Isa kang matibay na tao. Lahat ng tao, lumayo kayo. Ako na ang haharap sa kanya. Chiolso Heungnim. Mukhang malakas ang sponsor ng taong to. Maganda. Mukhang marami siyang coins. Ang mga knuckles na kumikislap ng itim na gloss. Hindi ito ordinaryong Iron Knuckles. Nakuha ba niya ito mula sa kanyang sponsor? Crunch! May tunog ng mga buto na kumakalampag mula sa knuckle ng mga kamay. Ginamit ng karakter na Chiolso ang threaten. Hindi gumana ang threaten dahil ang gap ng kabuuang kakayahan ay masyadong malaki. Mukhang magaling ka. Hindi ka natatakot. Ang kamao ng lalaki ay gumalaw bago pa siya matapos magsalita. Ang atake ay eksaktong tinutok sa aking panga. Agad akong umatras. Ngumiti siya. Hindi ka pala natatakot. Nag-ehersisyo ka ba? Kahit na wala akong footwork skill, kayang gawin ito ng sinuman kung ang agility nila ay higit sa level 1-0. Dahil karamihan ng coins ko ay ginastos ko sa pagbili ng mga item, ang kabuang halaga ng aking body stats ngayon ay umabot na sa 33. Titignan ko kaya siya. Ang exclusive skill, character list ay inactivate. Character information. Pangalan, Bang Chiolso. Edad, 34 taong gulang. Constellation sponsor, Monarch of the Small Fries. Private attribute, Assault Force Captain, General. Exclusive skills, Dogfight Li, 2, Bluff Li, 2. Stigmata, Threaten Li, 1. Overall stats, Stamina Li, 6, Strength Li, 7, Agility Li, 6, Magic Power Li, 2. Overall evaluation, isang karaniwang maliit na array na pinalad na magkaroon ng sponsor.
May tendensya siyang magmalaki kaysa sa tunay na lakas sa labanan. Tama. Naalala ko na. Bang Chiolso ng Chioldo Group. Ano, kilala mo ako? Tingnan natin. Malabo ang aking alaala dahil siya ay nawala na parang hangin sa simula ng kwento, ngunit bahagya ko siyang naaalala bilang si Bang Chiolso. Siya ang pinakapangit na tao sa grupo sa Gumho Station. Ayon sa aking alam, ang mga taong ito ay dapat na pinatay na ni Yoo Jong-yuk. Bakit sila buhay pa? Oh, baka ikaw ay kabilang sa ganung kategorya. Sigurado akong pumatay ka na ng mga tao. Tama ba? Nararamdaman ko na parang pareho tayo. Ginamit ng karakter na Bang Chiolso ang bluff. Bluff. Isang skill na karaniwang mayroon ang mga thug. Isang magandang debuff na makakapagpahina sa lakas ng atake ng kalaban, ngunit iba ang pagkakataong ito. Pinigilan ng fourth wall ang bluff ni Bang Chiolso. Ang kumpiyansa ni Bang Chiolso ay mabilis na bumagsak. Binabaliwala mo ba ako? Talaga bang gusto mong mamatay? Kumuha si Bang Chiolso ng isang threatening Greco-Roman wrestling na postura at tumakbo patungo sa akin. Pero bluff lang iyon. Dahil wala siyang wrestling skill. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, lumaban ka na. Putang ina mo. Ang key skill ni Bang Chiolso ay dogfight Lee, 2. Wala siyang malaking combat power maliban kung makapasok siya sa melee. Die. Ang diferensya sa agility ay sobrang taas kaya't bihirang tumama ang kanyang mga atake sa akin. Tiningnan ko siya ng may konting awa. Hindi lahat ng constellation ay may kagustuhang itaas ang kanilang incarnations bilang protagonista ng senaryo. Halimbawa, ang kanyang constellation na Monarch of the Small Fries ay kilala sa pagiging matipid sa kanyang mga incarnation. Isang masochist na nasisiyahan sa paggamit ng mga tanga bilang incarnation, at nasisiyahan sa panonood na sila ay durugin ng ibang incarnation. Iyon ang Monarch of the Small Fries. Masaya ang constellation na Monarch of the Small Fries. Ang constellation na Monarch of the Small Fries ay nagbigay sa iyo ng 100 coins. Kahit na ang kanyang incarnation ay binugbog, sumusuporta pa rin siya sa kalaban. Orihinal na balak kong tapusin ang time attack sa isang suntok, pero ngayon medyo iba na ang kwento. May 2 minuto pa bago matapos ang sub-senaryo. Kaya kailangan kong gamitin ang natitirang oras. Puta kang daga. Lahat ng linya niya ay nasa estilo ng Monarch of the Small Fries. Nakakalungkot. Piyok. Haha. Tinamaan kita. Sa kabutihang palad, tinamaan siya pero walang gaanong pinsala. Ang parte na tinamaan ko lang ay medyo sumakit. Paano? Paano? Ang stamina ko ay level 12. Ang lakas niya ay level 7 lang. Ang diferensya sa overall stats ay nagbigay ng malaking agwat sa combat power. Ngayon ba ang aking turn? Hinaplos ko ang pisngi ni Bang Chiolso na nakatulala bago ko ito tinamaan ng buong lakas. Ilang ngipin ang lumipad habang si Bang Chiolso ay sumisigaw. Hindi ako nag-atubili at tinuosok ang kanyang braso ng tumpak gamit ang tinik. Aag! Itinali ko ang isa sa kanyang braso sa pader gamit ang tinik at sinimulan ang walang habas na pag-atake. Pinili ko ang mga parte ng katawan na pinakamasakit, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong mawalan ng malay, tulad ng likod, hita, femur at gilid. Masaya ang constellation na Monarch of the Small Fries. Ang constellation na Monarch of the Small Fries ay humiling ng extension para sa sub-senaryo. Ang sub-senaryo ay pinalawig ng 1 minuto. Binibigyan ko rin ng pansin ang mga bahagi ng katawan kung saan nasaktan ang babae. Cough. Kuhyok. Kuhyok. Ang dugo at laman ay nagkalat. Ang mga nabali at natanggal na ngipin ay nahulog sa lupa, at ang mga buto ay pumapaling sa isang hindi pangkaraniwang posisyon. Ngunit hindi ako tumigil sa pagsipa. Please. Huwag. Iligtas niyo si Heungnim. Ang mga lalaking nakatayo sa gilid ay nagsimula ng magpanik. Paminsan-minsan ay tinitingnan ko sila, at pagkatapos ay ang babaeng nakahiga sa lupa, halos hubad. Mahina ang mga tao. Paano kaya sila nagawang magsagawa ng ganoong kalupitan? Ginamit nila ang dahilan ng pagkawasak ng mundo upang magpatuloy sa pagpatay, panggagahasa, at pagnanakaw. Dahil ba ito sa mga instinto? Naging curious ako nang makita ko ang mga mata ni Bang Chiolso, puno ng takot, sa harap ng mas malupit na karahasan. Bakit mo ito ginawa? Isang tanong na walang kahulugan.
Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng sagot mula sa kanya. Ngunit sa oras na palapit na ako upang saktan siya muli, bumukas ang mga mata ni Bang Chiolso. Putang patayin mo na lang ako. Nang makita ko ang mga mata niya, alam ko agad na nasagot na niya ang tanong ko sa kanyang sariling paraan. Isang titig na walang kasunod na attachment sa buhay. Hindi ito dahil sa mga instinto. Nagsalita si Bang Chiolso gamit ang boses na humihina. Aso ang mundong ito. Ang taong ito ay isa sa mga tao na nawalan ng pag-asa bago pa man maganap ang pagkawasak ng mundo. Kagaya ko. May 1 segundo na natitira bago matapos ang sub-senaryo. Hindi ko na pinatagal pa at binigyan siya ng malakas na sipasalig. Nawala ang hininga ni Bang Chiolso at siya ay tuluyang nawalan ng malay. Naabot mo ang mga kondisyon para tapusin ang sub-senaryo. Nakakuha ka ng 300 coins. Sana masaya kayo. Ang constellation na Monarch of the Small Fries ay nasisiyahan at nagbigay ng 100 coins. Ang mga natitirang kalalakihan ay nagsimulang gumapang at lumapit sa akin isa-isa. Ganito kakalupit ni. Tinitingnan nila si Bang Chiolso na parang basahan at pagkatapos ay iniiwasan ang aking mga mata ng may takot. Para silang mga asong handang ipagpapalit sa slaughterhouse. Binuhat ko ang babaeng nakahandusay at ang mga bag mula sa convenience store. Sa huli, ang mundo ay nawasak at kailangan kong magsimula ng bagong buhay. Isama niyo ako sa kinaroroonan ng grupo. Ang Gumho Station ay isang lugar na magiging base ng rehiyon pagkatapos itong ma-organize ni Yu Jongyuk. Sa unang regresyon ni Yu Jongyuk, pinangunahan niya ang grupo sa Gumho Station at tinulungan silang makahanap ng lugar sa bagong mundo. Ngunit iyon ay sa unang kwento. Sa pangatlong round ng regression, si Yu Jongyuk ay naging ibang tao. Sa pangatlong pag-ulit, si Yu Jongyuk ay isang nilalang na nagmonopolyo sa lahat ng bagay. Gayunpaman, siya pa rin yung tao na gagawa ng basic na paglilinis. Ha? Nagulat ang lalaki na naggagabay sa akin. Wala, nag-uusap lang ako sa sarili ko. Isang ugali ko. Ang constellation na secretive plotter ay nagustuhan ang iyong monologo. Anyway, dito tayo. Tumigil sa paggalaw ang mga kalalakihan ng Chioldo Group na nagsusuportahan sa isa't isa. Naglakad kami pababa sa madilim na platform at nakakita kami ng lugar na may ilaw. Narinig ko ang ingay ng mga tao habang pababa kami ng hagdan. Ang Chioldo Group. May mga nasaktan. May mga tao na agad na nagtakbuhan upang suportahan ang grupo ni Bang Chiolso. Mukhang may sistema dito na mas organisado kaysa sa inisip ko. Habang papalapit kami, nakita ko ang mga pamilyar na mukha na nagmamadali. O Diyos ko, Doc Jesse. Doc Jesse. Buti na lang at mukhang walang nangyaring masama. Yo sanga si. Masaya ako. Talaga, sobrang saya ko. Si Yo sanga ay nakatayo sa harapan ko na may masayang ekspresyon. Nagulat ako at nag-abot ng kamay para sa isang awkward na handshake. Maraming kalmot sa likod ng kamay ni Yo sanga, na nagpapakita ng hirap na dinanas niya sa nakaraang 4 na araw. Narinig ko ang isang tunog at may dumapo sa aking paa. Buhay ka. Si Lee Giliang. Pinatpat ko ang ulo ng bata. Kamusta ka na? Tumango si Lee Giliang. Tiyak na gutom na siya dahil ang kanyang mga pisngi ay sobrang payat. Kinuha ko ang isang pirasong tsokolate mula sa bag at ibinigay kay Lee Giliang. Alam ko na buhay ka pa, Doc Jesse. Hi! Sa wakas, tumingin ako kay Lee Hyun-sung. Mas naging solid ang mga kalamnan ng itaas na bahagi ng katawan niya. Marahil ay pinrotektahan ni Lee Hyun-sung ang dalawa. Pasensya na talaga. Noong mga oras na yon, iniwan kita. Hindi ito may iwasan. Phew, buti na lang at sinabi ni Yu Jongyuk si na buhay ka pa. Yu Jongyuk? Bakit narinig ko ang pangalan niyang ito dito? Napansin ni Lee Hyun-sung at nagsabi. Yu Jongyuk si nawala na sa station kahapon. Kaya marami akong natutunan bago pa natapos magsalita si Lee Hyun-sung. I see. Talaga, ganito nga. Nagmamadali siya. May isa pa pala. Ang department head. Hindi natapos magsalita si Yo sanga dahil biglang pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan. Pero mabuti na lang. Lahat ng tao maghiwalay. Hindi ko na kailangan pang marinig ang paliwanag dahil nakita ko na agad ang nangyari.
May 3 o 4 na kalalakihan na armado ng martilyo o tubo na nagsimulang maglibot sa akin. May pamilyar na mukha sa kanila. Ikaw. Si Han Myung-oh, na iniwan ako sa Even Bridge at ngayon ay para siyang nakita ang multo. Mukhang sumali na siya sa grupong ito. Pipatayin niyo yung lalaking iyan. Isa siyang masamang tao. Hindi siya dapat narito. Ang isang magnanakaw ay palaging nakakaramdam ng pangamba. Sumisigaw si Han Myung-oh ng sabay-sabay. Ngunit napansin ko na ang iba pang mga kalalakihan ay hindi gumalaw agad. May kakaibang nangyayari. Nasa gitna si Han Myung-oh ngunit hindi siya pinapansin. Haha, Han Hyung. Dapat magkaisa tayong lahat kaya bakit hindi ka tumigil? Talaga? Isa kang bagong tao. Naghiwalay ang mga kalalakihan at nagkaroon ng daan. Isang payat na lalaki ang lumabas mula sa kanila. Alam ko agad sa mga mata niya. May sponsor siya. Masaya akong makilala ka. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Kim Dokja. Dokja si. Aha. Ako si Cheon In-ho. Cheon In-ho. Isang pangalan na tila kailangan kong alalahanin. Pinagbuti ko ang pagkakahawak sa tinik. Mukhang siya ang leader ng Cheoldo Group. Nawala ang kalahati ng mga tao niya sa akin, kaya nagpunta siya rito upang maghasik ng gulo. Narinig ko ang kwento mula sa mga kasama mong dumating. Nakipaglaban ka sa isang halimaw at niligtas ang mga kasapi ng grupo ko. Ano? Lahat magsama-sama. May isang bagong tapang na miyembro. Pagkatapos magsalita ni Cheon In-ho, nagsimulang tumingin ang mga tao sa aking direksyon. Doon ko natanto. Imposible para kay Han Myung-oh na manghikayat ng ganitong lakas. Si Cheon In-ho ang tunay na leader ng grupong ito. Wah! Pagkain! Nakatutok ang mga mata ng mga nagugutom sa mga bag mula sa convenience store. Sinabi ni Cheon In-ho na parang matagal na niyang hinihintay. Ibinigay niya sa atin ng eksakto. Isa siyang bihirang mabuting tao. Ang mga salitang ito ay nagdulot sa lahat ng mata na tumingin sa akin bilang isang tagapagligtas. Ang ina na may hawak na bata at ang matandang lalaki na may sugat sa paa ay nakatingin sa akin ng taimtim. Si Cheon In-ho. Naalala ko siya. Nandoon siya sa grupo ng Gumho Station. Ang constellation na secretive plotter ay nasasabi. Sa mundong ito, hindi ang mga tao kagaya ni Bang Cheolso ang tunay na panganib. Ang mga tao na gumagalaw habang ramdam ang pagdududa ay hindi mahirap pagtuunan ng pansin. Ang tunay na panganib ay ang mga tao na ginagamit ang kalungkutan ng iba para gawing lakas. Kagaya ng taong ito. Maligayang pagdating sa Gumho Station, Kim Dokja si. Si Cheon In-ho ay patuloy nang umiti habang matalim ang tingin sa akin. Tahimik siyang tumawa habang niyugyog ang aking kamay. Hindi alam ni Cheon In-ho. Sa sandaling ito, ang kanyang hinaharap ay natukoy na. Omniscient Reader's Viewpoint.